Magsitayo po ang lahat. Ating dasalin ang pag-aalay sa umaga. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, inaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito, kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan, at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at mga pari, at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Abril. Para sa mga biktima ng karahasan, ipanalangin natin ang paglaganap ng kapayapaan at mawala ang karahasan sa pamamagitan ng pagbabawas sa hindi kinakailangang sandata ng mga bansa at mamamayan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Prayer to Nuestra Señora de Guia. All together, I revere thee with all my heart, most Holy Virgin, above all the angels and saints of heaven, and I consecrate to thee my soul with all its faculties, my body with all its senses, and my heart with all its affections, praying that thou wilt obtain for me from the Blessed Trinity all the graces I need for salvation. O peerless Lady, how wretched and paltry is our gratitude beside thy infinite graciousness. How kind and good thou art, O Lady, to us, the children of Adam. As the generous dispenser of all divine graces, what have we not received from thy tender and merciful heart? This very land owes its happiness to the presence of thy holy image, which has drawn to us all the favors which we unceasingly receive from God. Thy image is for us a loving proof of thy motherly love and affection, as well as a shining mirror where we can glimpse thy most admirable virtues. Be always our guide, O Mary, our model, our help and succor. And although we are miserable sinners, turn not away from us thy motherly heart. Do not allow this land to ever forget thee. And as long as one of us shall remain to invoke thy sweet name, O Mary, show thyself always our most tender mother, our steadfast advocate, our safe refuge and most loving guide. Amen. Mary, our guide, show your motherly love and pity upon us. Nuestra Señora de Guia. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please stand. Magandang umaga po. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating punang tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Danichi B. Hui. Magsikawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsikawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsikawin
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila ay patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya at naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib.
Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Pagsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinibigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, narinig natin sa ating unang pagbasa ang kwento ng mga alagad ni Jesus na ikinulong ng mga pari at Saduseyo. Kinulong sila sapagkat sila'y nangangaral tungkol kay Jesus, at marami na ang sumusunod sa kanila at naniniwala kay Jesus. Kinulong sila dahil sa selos. Pero isang gabi, mayroong anghel ng Panginoon na nagpalaya sa kanila. Binuksan ang pinto ng kulungan at sila'y pinalaya. Merong divine intervention, merong pagkilos o pakikialam ng Diyos ang nangyari. Yun po yung kahapon. Samantalang ngayon, itinutuloy ang kwento. Matapos makalaya,
ng mga alagad, ngayon naman, binihag sila ulit. Walang katapusan, ano? Wala talagang katapusan yung pagsubok sa mga alagad ni Jesus. Napalaya na sila. Pero ngayon, binihag sila ulit at iniharap sa mga matataas na tao, na leader ng mga Hudyo. At sila ay inaakusahan ng dalawang bagay. Two things were accused of these apostles. Una, sila ay nangaral sa pangalan na iyan. Nangaral sa pangalang iyan. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung pagkakasabi o pagkakalarawan ng unang pagbasa. Nangaral sa pangalang iyan. Hindi nila mabanggit yung pangalan ni Jesus. Ang term nila, pangalang iyan. Bagamat sila'y binawalan, patuloy silang nangaral daw sa pangalang iyan. Hindi po ba? Kapag hindi mo mabanggit ang pangalan ng isang tao, sobra ang pagkabuhi mo dito. 'Di ba? Ganyan pagka hindi mo gusto yung isang tao, kapag galit ka sa isang tao, 'di ba? Kaya minsan yung mga tao kapag kagalit, nasa hindi mabanggit yung pangalan, anong sinasabi? Kausapin mo yung anak mo. 'Di ba? Pag galit yung isang magulang, sa kausapin yung tatay, kausapin mo nga yung anak mo, nagloloko. Bakit di mabanggit yung pangalan? 'Di ba? Pangalawa, inakusahan sila na sinisisi nila ang mga leader ng mga Hudyo sa pagkamatay ni Jesus. Dalawa ang inaakusa sa kanila. Pero kung noon, takot ang mga alagad ni Jesus, naalala niyo po ba yung kwento? Nagkulong sila sa isang silid dahil sa takot. Dahil sila'y pinaghahanap ng mga Hudyo. Naalala niyo si Pedro? Tinatwa si Jesus ng 3 beses dahil sa takot na makilala siya na siya'y alagad ni Jesus. Kung noon, takot ang mga alagad ni Jesus. Ngayon, sa pangunguna ni Pedro, matapang na ang mga ito. Matapang hindi para mang-away. Iba yung tapang na nang-aaway, kundi matapang para manindigan para kay Jesus. Kaya nga, ang nasabi ni Pedro na katwiran at dahilan, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Sa dalawang pag-aakusang yun, sinagot ni Pedro ang mga Hudyo. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Marunong nang sumagot, matapang na dahil naninindigan na sina Pedro at mga alagad dahil sa katotohanan. Hindi ba kapag alam mong tama ka, ipaglalaban mo ang katotohanan. Kusang lumalabas ang iyong paninindigan. Kaya maganda pong suriin natin kung paano tayo manindigan sa buhay. Ito ba ay tungkol sa katotohanan? Tama ba ang ating pinapanindigan? Kaya hindi po pwedeng puro tapang at lakas ng loob lang, dahil ang paninindigan ay pagiging tama at ipinaglalaban ang katotohanan. Minsan kasi baluktot ang ating paninindigan. Kahit mali, nananatili sa relasyon. Mali, pero nananatili. Father, masaya ako. Kailan pa naging masaya?
kung may nasasaktan kang iba? Kailan pang masaya kung nangaagaw ka ng iba? Kahit mali, nananatili. Sa trabaho, paano naging marangal kung galing sa kasamaan? O kaya, kahit kasinungalingan, pinakatitigasan. Kahit masama, sumasama. Masamang impluwensya, barkada o partido. Hindi po ba ganyan minsan ang ating paninindigan? Kaya dapat ito po ay sinusuri dahil ang paninindigan ay dapat panig sa katotohanan at kabutihan. Ito po yung tinutukoy ni San Juan sa ating ebanghelyo na pinapanindigan at pinatototohanan ni Jesus ang kanyang nakita at narinig na mga bagay mula sa itaas o langit. Mga kapatid, ang paninindigan ay hindi lang puro lakas ng loob at tapang, kundi isa itong pagpanig sa katotohanan at kabutihan. Kaya nawa, manatili sa atin ito at huwag magbago. Anumang hirap o pagsubok ang ating harapin, panindigan ang katotohanan. Dahil sa kabila ng hirap, basta't para sa Diyos ang ating paninindigan, walang dahilan para hindi niya tayo papanigan. Ang paninindigan dapat mula sa katotohanan at galing sa kabutihan. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Tayong mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, nawa ay buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan nawa ay manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, nawa ay hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, nawa ay palakasin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, nawa ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakakapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga ipinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami ay natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubinin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Peace before us, peace behind us, peace under our feet. Peace within us, peace over us, let all around us be peace. Christ before us, Christ behind us, Christ under our feet. Christ within us, Christ over us, let all around us be Christ. Peace before us, peace behind us, peace under our feet. Peace within us, peace over us, let all around us be peace. Let all around us be peace. Let all around us be peace. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagdiligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa pagbabasbas sa mga dumudulog sa Nuestra Señora de Guia. Ama naming mapagmahal, sanhi ng pag-ibig mong wagas, ibinigay mo sa amin si Jesucristo na iyong anak, ang sa amin ay mag-akay sa landas upang kami ay makupkup mong lahat. Hinihiling namin na igawad ang iyong pagbabasbas
sa kanilang paglalakbay at paglalayag sa mundong ibabaw. Dalisayin mo ang kanilang mga pangarap at hangarin para sa isang matiwasay na buhay ayon sa isang pananampalataya. Bigyan mo sila ng nag-aalab na pag-ibig at pananalig na di matitinag upang ang puso at isip ay manatili sa iyong liwanag na bigay. Sila ay iyong ingatan at ipagsanggalang sa mga panganib na dumadaan na sa bawat hakbang ang gabay mong handog na si Jesucristo ang sa kanila ay maging tanglaw na di mapaparam. Alang-alang sa mga panalangin ni Mariang, aming ina, ang Virhen de Guia. Mataglay nila ang kinalulugdan mong kabanalan. San man dako sila mapadpad ay makilala bilang mga alagad ni Jesucristo. At kung matapos na ang kanilang paglalakbay dito sa lupang ibabaw, ay ipagkaloob mo na kanilang sapitin bilang mga hinirang ang daungang dyan sa iyong piling sa kalangitan, at may galak na mamalas ang di magwawakas mong kagandahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayutihan niya, purihin siya, at ating ibon niya, kawitan siya. Pagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, siyang sa mundo.